alas na. Pagkahatid ko nga kay Yesha ay dumaan muna ako doon sa Talipapa. Eto nga at bumili ako ng 2 tali ng kangkong. 20 pesos nga yan at tinawaran ko nga ng 15 pesos na lang yung dalawa. Buti na nga lang at binigay ni kuya. Ang uulamin nga lang sana namin ay yung pusit, pero hindi ko nga alam kung ano ang iluluto ko doon sa pusit. Dahil nung isang araw nga ay adobo na kami, ngayon ay mag-aadobo na naman kami ng kangkong. Ito na nga lang ang naiisip kong murang lutuin, kaya ito na nga lang ang gagawin ko, mag-aadobo na naman. Bala ko nga sanang gataan yung kangkong kasama yung pusit, kaya lang dagdag gastos na naman yung gata. Kaya sabi ko nga hayaan ko na at mag-adobo na lang ako, makakatipid pa kami sa mga sangka. Ito ang ginagawa ko ay tinatanggal ko yung dahon ng kangkong at may gagawin ako dyan mamaya. Sa next video ko na nga lang ipapakita sa inyo iyon. Ngayon ay mag-focus lang tayo dito sa uulamin namin mamayang tanghali. Ito ang tangkay ng kangkong ay hihiwain ko lang ng maliliit at ilalagay ko dito sa tubig na may asin. At nung matapos ko na hiwain itong mga kangkong ay hayaan ko lang yan dito nakababad sa tubig na may asin. At isusunod ko na nga maghiwa ng bawang at sibuyas. At habang naghihiwa ko ng bawang at sibuyas ay nagpainit na nga ako dito ng kawali na may mantika. Kaya eto at magigisa na tayo mga be. Lumabas na nga ang aroma ng bawang at sibuyas, eto nga at sinunod ko naman agad itong pusit. At nung bahagyang luto na nga yung pusit, ay inahon ko muna yan dyan para nga hindi yan maging makunat mamaya. Nung natanggal ko na yung pusit, ay nilagyan ko na yan ng mga pampalasa, nilagyan ko nga lang yan ng toyo, ng paminta at ng walang kamatayang magic sarap. At nilagyan ko na rin yan mga be ng asukal. Pagkatapos nga yan ay nilagay ko na itong kangkong. Nung mailagay ko na nga ang kangkong mga be, ay nilagyan ko lang ng suka at tinakpan ko na. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay ganito na ang itsura niya, yan nga hinalo ko lang. Tinikman ko na nga mga be at medyo matabang, kaya nga nagdagdag na rin ako ng konting toyo. Hinalo ko lang yan ulit mga be at tinikman ko na nga yan kung okay na ba ang lasa. At tinitikman ko rin yan sa asawa ko mga be para nga wala siyang masabi mamaya. At nung sabi nga ng asawa ko ay okay na, ito at nilagay ko na yung pusit at tinakpan ko na lang. Pagkalipas nga ng ilang minuto at eto na ang aming adobong kangkong na may pusit o kaya adobong pusit na may kangkong. Simpleng lutuin lamang ito mga be para sa ating mga mayayamang nilalang. At ayun na nga, ready na ang aming tanghalian. Pero hindi pa kami kakain dahil magsusundo pa ako kay Yesha. At yan lang mga be, sana po ay i-follow nyo ang aming page. Maraming salamat. See you sa our next video. May nakapagsabi nga sa akin na mawawalan daw ng tubig. Kaya nga pagdating ko galing sa paghatid kay Yesha ay sinabi ko nga agad kay Eric. Dahil wala nga rin kaming stock na tubig dahil hindi nga kami masyadong nag-i-stock dito sa drum dahil nalulumot nga lang. Siya nga lang ang naglilinis niyan dahil nga kung ako ang maglinis niyan baka malusot ako dyan sa drum. Siya nga lang kasi ang matangkad at siya lang nakakaabot doon hanggang sa dulo nang walang hanggan. Nililinis nga namin mabuti itong drum na pula na to dahil kapag nawalan nga ng tubig ay dito rin kami kukuha ng tubig na panghugas namin sa bigas. Masyado kang seryoso sa paglinis ng drum yung asawa ko kaya eto ibigyan na lang natin ng pangmalakasang support. Buti nga at nakakahinga pa siya dyan sa loob at hindi niya pa rin tinatapos hanggat hindi nga malinis na malinis. At nung natapos na nga siya, eto at babalnawan naman niya. Kaya nga kitang-kita nga yung dumi dahil nga nilumot na nga rin yan. Ako nga ay pumasok na rin dito sa loob at hinugasan ko na nga to para nga maistakan din kami ng tubig dito sa loob. At nang mahugasan ko na yan, iyan at pinupuno ko na nga ng tubig. At eto na nga, puno na yung aming tubig dito sa lababo. At nagpuno rin kami ng tubig sa 2 drum para in case na mawalan nga ng tubig ay hindi na namin problemahin. Kaya nga kayo mga be ay lagi kayong mag-iipon ng tubig sa inyong mga bahay dahil nga summer na ay hindi na maiiwasan na laging papatay-patay nga ang mga tubig. Para hindi na nga natin problemahin kung mawawalan nga ng tubig, at least ready tayo. At yun lang mga be, see you sa our next video. Please follow our page. Malamig, matinik sa dagat, madali nung pusa, lalo kus. Go! Ako asin. Ako asin. Puting na ngayon. Matinik sa dagat. Matalino. Ayusin. Halus kus. Halus kus. Pakinggan nyo ako. Ngayon miyaw. Ulit. Pagpasensyahan nyo na nga mga be ang boses ko at hindi naman tayo singer. Kapag nanay ka na nga ay ang mga bagay na hindi mo naman ginagawa ay magagawa mo. Maturuan nga lang ang anak mo. Ang tanong nga lang ay kung tama ba ang tinuturo ko. At dahil nga marami naman tayong hindi alam sa mundo, kaya eto nga at nagpapagabay tayo kay YouTube. Para kahit papaano nga ay maitama nga ang maling na ituturo ko. Dahil nga sa matigkas na naman nila, kaya eto at nagre-review nga kami para naman kahit papaano ay manaisagot siya. Itong malinis, ligtas at malusog. Parang balsa pero boltawan. Hot. This is apple. Spoon ng apple. Dahil nga inuubo at sinisipon siya dyan kaya ganyan ang kanyang boses. Pati nga siya ay nagtataka kung bakit daw ganyan ang boses niya. Ang sabi niya pa nga sa akin ay i-chat ko daw si teacher. Sabihin ko daw na may ubo at sipon siya kasi baka daw magtaga yung teacher niya na ganyan ang boses niya. Sabi ko nga sa kanya, huwag niya nang problemahin si teacher. Hindi ko nga alam kung ano ang i-review ko dito sa batang ito. Kaya sabi ko nga sa kanya, basahin niya na lang yung mga lesson nila ng mga nakaraang araw. And yellow. I have a lot of friends at my school. I like going to school.
Fem has a yellow bird. She named it Vin. She likes to play with it. She has the yellow bird fly. Fem makes the bird go up and down. Natutuwa nga ako dito sa anak ko at marunong nang magbasa ng English kahit papaano. Ako nga noon ay 9 years old na ay hindi pa nga ako marunong magbasa ng English. Nabubuli nga ako noon ng mga classmate ko at pinagtatawanan nila ako dahil hindi pa daw ako marunong magbasa. Pagkatapos naming mag-review ay kumain na kami ng hapunan at eto lalabas kami dahil may bibilin kami. At dahil wala ditong ilaw sa may terrace kaya eto may dala siya siyang ilaw. At dahil doon pa kami sa kabila pupunta kaya eto aakit muna kami dito sa footbridge para nga makatawid. Yun nga, dito na naman kami pupunta sa Mercury at dahil nga may ubo na naman to siya ay bibili na naman kami ng gamot. Ayaw ko na nga sana itong isama dahil alas 7 na nga ng gabi ito pero gusto niya nga daw sumama kaya eto sinimbrirohan ko na nga lang. Nakalimutan ko nga na kapag ganitong oras ay maraming tao dito sa Mercury kaya tingnan niyo at mahaba ang pila. Ayaw ko naman kasing lumabas kanina para bumili ng gamot dahil nga napakainit. Kaya sinadya ko talagang magpagabi pero yun nga mahaba na naman ang pila. Kumuha na nga ako ng gamot niya siya at pumila na rin ako dito at sabi ko nga sa kanya ay kumuha na rin siya ng toothpaste niya dahil wala na nga rin siyang toothpaste. Yun niya rin kasi ng toothpaste na ginagamit namin dahil maanghang daw. Sinasabi ko nga sa kanya dito na palitan niya nga tong toothpaste dahil nga baka mahal ito. Eto nga at pinalitan niya pero pinalitan niya nga lang ng kulay. Sabi ko nga, ang ipalit niya ay yung dati niyang toothpaste pero ito pa rin ang kinuha niya. Hayaan na nga natin. Kaya ito ang mga binili ko sa kanya pero hindi pa nga yan dyan natatapos dahil kaya nga tayo nakapila dito dahil may kulang pa na gamot dyan. Medyo matagal nga rin yung hinintay namin dito dahil nga marami ring senior ang mas pina-priority pero okay lang, at least nandito na nga tayo. Kaya lang doon nga sa medyo may katagalan kong paghihintay ay wala rin akong napala dahil wala nga din daw stock yung gamot na hinahanap ko. Inaalok nga rin ako ng ibang brand kaya lang yung hiyang nga kaya siya ay yung Right Med. Kaya sabi ko nga ay wag na lang dahil nga alam ko na marami namang drugstore dito sa paligid kaya hahanap na lang muna ako sa iba. Ayun, nakapagbayad na kami ito at lalabas na kami. Pupunta muna nga kami doon sa isang drugstore. Medyo may kabilisan nga ang mga sasakyan pero gusto ko nga dito na lang tumawid dahil ayoko na umakyat doon sa footbridge dahil nga hinihingal si Yesha. Siyempre hindi naman tayo raragasa doon agad-agad. Siyempre tatawid muna tayo kapag wala ng sasakyan. At nung nakatawid na nga tayo, diretso na nga tayo dito sa Watson. Pero nga pagdating namin ay sarado na. Kaya yan, nakaka-broken heart naman pero okay lang. Balik tayo doon sa kabila dahil mayroon pa doon isang drugstore. Sana nga ay mayroon sila doon. At ayan nga, nandito na kami pero nakaka-disappoint dahil wala pa rin sila ng brand na hinahanap ko. Yun lang kasi ang iniinom niya siya na alam kong hiyang sa kanya. Yung kasing nandoon sa Mercury saka yung nandito sa drugstore na to ay parehas lang. Pero hindi nga yun hiyang kay Yesha dahil nagamit na nga namin yan once. At hindi nga tumalob sa kanya kaya mas pinili ko na nga lang na wag bumili nun. At yun nga pagkatapos namin doon sa isang drugstore ay umuwi muna kami at tinatid ko si Yesha para makapagpahinga na siya. Ako naman ay bumalik ulit para maghanap nga ng gamot niya. Titingin lang sana ako doon sa generic pharmacy kaya lang sarado na rin. Kaya ako eto kinarir ko na ang paglalakad. Total malapit lang naman ang SM at tot lalakarin ko na nga lang. Lakad takbo na nga ang ginagawa ko para makarating ako agad dito sa SM. Dahil may Watson dito sa SM kaya nga eto at pumunta na ako dito. Dumiretso na nga ako agad dito sa pila para makabili na rin nga ako agad. At nung nakabili na ako, eto at pauwi na rin ako. At ayan nga ang presyo niya bukod pa nga doon sa pinamili ko sa Mercury kanina. Hindi pa nga tapos ang March ay lagas na agad ang budget namin ng April. Kaya nga kung may mga ganitong emergency na pagkakagastusan ay nakakabahala nga. Ang sakit nga sa ulong mag-isip kung paano nga namin pagkakasyahin ang lahat. Kaya nga kayo mga be, baka hindi pa po kayo nakaka-follow sa aming Facebook page. Baka po pwedeng palambing naman. Pa-follow naman po ng aming Facebook page. Maraming salamat. Eto nga, pauwi na ako. Sumakay na nga ako dito ng jeep para maabutan ko pa siya siyang gising at para makainom siya nitong gamot na dala-dala ko. Sana nga ito na ang last na pagkakaubo at pagkakasipon niya siya dahil hindi nga biro din ang presyo ng mga gamot. Hindi na nga kami nagpapacheck up para nga bawas na nga rin sa gastos. Dahil nga kapag nagpa-check up ka pa ay panibagong gastusan na naman yun. Eh dahil kabisado ko naman ang gamot niya siya kaya ito na nga lang lagi ang binibili ko. Disclaimer lamang po, hindi ko po kayo iniinganyo na wag na po kayo magpa-check up. Ito po ay ina-apply lang namin po sa aming mga sarili at hindi ko po ini-encourage sa bawat isa. Ito nga, nandito na ako sa bahay. Buti nga at gising pa tong batang ito at napainom na rin namin ng gamot yan. Ito at iniilawan niya na lang yung papa niya para mag-lock ng gate. At yun na mga be, see you sa our next video! Morning mga be! Ngayon ay magluluto ako ng almusal ng aking anak dahil nasa may ubo siya kaya ito at magluluto ako ng medyo mais sabaw. Lagyan ko lang yan ng kalahati ng sibuyas at tinakpan ko na at hinintay ko na nga lang yung kumulo. At nang kumukulo na nga ayan at binuksan ko na at nilagyan ko na nga lang yan ng kalahating chicken cubes. At nang mailagay ko na yan ay hinayaan ko lang yung saglit dyan at saka ko naman inilagay ang dahon ng malunggay. Itong malunggay na to ay hinimay-himay na nga to ni Eric kahapon pa dahil magluluto sana ako ng munggo kahapon pero sumama yung pakiramdam ko kaya hindi ko naluto. Kaya ito ay lulutuin ko na lang para sa almusal niya siya. Nung nahalo ko na nga yan at tinakpan ko muna at hinintay ko muna ulit na kumulo. Wala na nga akong ibang nilagay na pampalasa dyan mga be kundi yung chicken cubes lamang. At kung okay na ang malunggay mga be, ayan at aalisin na natin yun dyan sa apoy. At yun nga ay maglalagay na ako dito sa mangkok para nga medyo lumalig-lamig na mamaya at gigisingin ko na nga ang anak ko. Ito nga lang ang nilagay ko, ganyan lang siya kakonti dahil hindi nga yan masyadong nagkakakain batang yan. Wala talaga yung ganang kumain lalong-lalo na pagpagong kising kahit naman siguro sino. Ayaw pa nga yung bumangon at inaantok pa nga daw siya. Pinilit ko naman kumain dahil sabi ko malilate na naman siya kaya yan napakain din. Maganda nga lang sa batang ito ay kumakain talaga yan ng gulay. Tingnan nyo naman, ang nilagay ko dyan ay chicken cubes lang pero tingnan nyo at kinakain niya nga. Nagprito nga rin ako dito ng kangkong na ginawa ko ng isang araw at ito nga ay pinapapak niya. Ipapabaon ko nga yan sa kanya kaya ako nagprito. Tapos yung pinapakain ko sa kanyang gulay yan at paubos niya na nga rin. Ewan ko nga din dito sa batang ito at kumakain din naman ng gulay at ng prutas pero lagi namang pinakapitan ng ubo at sipon. Nai-stress talaga ako mga be kapag may ubo at sipon na siya. Relate ba kayo mga mamis? Ganun talaga tayong mga mama. Di ba lang tayo na lang ang magkasakit, huwag lang ang ating mga anak. Pero huwag naman sana tayo magkasakit, oy.
Isa nga yan sa mga prayers ko mga be, na huwag tayong magkakasakit dahil nga di bali na nga hindi tayo masyadong maraming pera, at least wala tayong sakit, ay okay na. Kaya nga lagi tayong mag-iingat mga be, lalong-lalo na nga ang ating mga chikiting, na sana nga ay huwag silang dadapuan ng kahit na anong sakit. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, na ang lahat nga ay nagmamahala na. Ayun lang mga be, tapos siya siyang mag-almusal at maliligo na nga siya. See you sa our next video. Ay mga be, pagkatapos ko nga magluto nitong almusal ni Yesha, eto at magpiprito naman ako ng babaunin niya sa school. Nagpainit nga lang tayo ng kawalat ng mantika at yun nga, magpiprito na tayo. Nung isang araw ko nga ito ginawa mga be, at kung hindi niyo pa nga ito napapanood, ay nandyan lang po ito sa aking mga video. Pakipanood na lang po kung paano ko nga ito ginawa. Pakifollow na rin nga po ang aming Facebook page mga be, dahil kailangan nga namin ang inyong suporta. Dahil nga nung isang araw ko pa ito ginawa, kaya ganyan na parang nagkabuhol-buhol na yung mga dahon. Dahil hinalo-halo ko pa yan kanina. Pagka ganun man, ay masarap pa rin yan mga be, kahit ganyan ang itsura niya. Pinamihan ko nga ang pagprito niyan dahil kung hindi nga magustuhan niya siya yung sabaw na malunggay, ay ito na lang ang papakain ko sa kanya din. Pero parang ang pangit nga ng pagkakaprito ko mga be, kaya tingnan niyo naman ang itsura. Parang hindi kaaya-aya, kaya nga ang ginawa ko ay kinamay ko na nga lang para ma-straight nga yung dahon. At yun nga mga be, tingnan niyo, medyo maganda kahit papaano, di ba? Yung nauna kong pinarito ngayon mga be, ay hindi masyadong crispy dahil nga siguro sa hindi maayos ang pagkakaprito. Hindi ko na nga na-perfect mga be, kasi tingnan niyo naman parang sunog na nga yung kakainin ng anak ko. Kaya yung sumunod na pinarito ko ay binantayan ko na talaga para naman may mapakinabangan pa. Kaya ayan, kahit papaano ay may nabuo naman akong maayos mga be. O eto na nga yung kinalabasan ng mga pinarito ko. Diba ang ganda? Pagkatapos kong pakainin siya ng kanyang almusal, eto paghanda naman ako ng kanyang babaunin. Nilagyan ko pa rin ng presyo. Nilagyan ko pa rin ng tissue. Nilagyan ko pa rin ng tissue itong baunin ni Yesha. Gana. Nilagyan ko nga ng tissue itong baunin ni Yesha para nga masipsip itong mga excess oil dito sa dahon ng saging. Paano naman naging dahon ng saging yan mga be? Hindi nga ganun kadali mag voice over mga be. Kaya sana naman ay mag-follow na kayo sa aming Facebook page. Nilagyan ko nga ng tissue itong baunin ng take 10. Nilagyan ko nga ng tissue itong baunin ni Yesha para nga masipsip ng tissue yung dahon. Ay, Diyos ko Lord! Okay. Nilagyan ko pa rin nga ng tissue yung baunin ni Yesha para masipsip nga yung oil galing sa dahon ng... yun na nga, basta yun na yun mga be. Iyan ang baon ni Yesha ngayon sa school. At pagkatapos niya, inilagay ko na nga yan dito sa bag. At pinabaunan ko rin siya nitong Doughy Donut para nga kung maumay siya, meron pa siyang ibang kakainin. At ayan nga, bago nga kami aalis, ay kailangan muna mag-pray para nga lagi tayong may protection. Medyo malayo din ang school ni Yesha, kaya eto, lagi kaming sumasakay sa jeep pagpapasok na. Ako nga lang maglalakad pag pauwi. At yun nga, papasok na si Yesha, medyo late na nga siya dito kasi 6:30 na kami nakaalis sa bahay dahil nga ang tagal magising ng batang iyan. At dahil late na nga siya, ayan, at nahihiya na siya pumasok ng isa doon sa classroom niya. Ayan nga, naka-stop ko na lang yan dyan sa gitna. Pinagpapabuhin ko na nga siya na pumasok na siya doon at ayaw pa rin talagang kumilos. Pinagbabawal nga kasi dito sa school na ang papasok na naka-short. Dahil nga naka-short lang ako, kaya nahihiya nga akong pumasok. Buti na lang at wala nga si Kuya Lito na bantay dito sa gate, kaya ayan, tumakbo na nga ako papasok para nga ihatid siya sa classroom. Kapala na nga lang ng mukha mga be, kaysa naman hindi makapasok itong anak ko. Test pa naman nila ngayon. Pag ginising ka na kasi, gumising ka na, huwag ka na nga magpatumpik-tumpik. Katulad nitong late ka na, nahihiya ka namang pumasok mag-isa. Pero syempre, natutuwa naman ako dahil naihatid ko nga ang anak ko sa classroom. Mas gusto ko nga itong sa classroom ko mismo inahatid ang anak ko kaysa nga doon iiwanan ko lang sa may gate. Dahil nga nung ako'y nag-aaral, wala man na naghahatid sa akin sa school. Kaya eto, at least nagagampanan ko nga yung pagiging nanay ko sa kanya. At pagkahatid ko nga kay Yesha, eto, naglakad na nga rin akong pauwi. Dumaan nga ako dito sa Telepapa at bibili nga ako ng papel ni Yesha at ubos na. Katapos ko naman dito, ay bumili naman ako ng bigas at ng itlog.